Ito si Kimbo talagang makapalusot, malupit mahagupit. Batay sa omnibus motion na ito na nasa BICAM report. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Pero tanong ng media kay Kimbo, considered typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga amount? There are some na typographical error. Dahil yung iba doon ay makikita naman Kasi technically sa omnibus motion po, i-allowed yung paglagay ng numbers, kumbaga, na Yes. error, siya mistakes. And there is another omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang mag-prevail po is the printed version. sabi ni Kimbo, wala naman ng blanco ang 2025 budget ng maging enrolled bill na ito. Kaya giit niya, It is legal, it is fully enforceable, it is valid. Dahil po ang ating enrolled bill, ibig sabihin po ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang blank. So that's basically the reason for why ang naging pasihan ng GAA ay kompleto din. banat ni Kimbo, walang basihan at politika lang ang pagbatikos sa 2025 budget. Walang basihan, sinabi mo na nga, blanco. Ito talaga si ate. Ate! Huwag ganun. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Malacanang at Senado sa mga sinabi ni Kimbo. Pero dati nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang blanco sa enrolled bill na dinala sa palasyo at pinirmahan ng Pangulo. Ano man daw tanong tungkol sa BICAM report, dapat Kongreso ang sumagot. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok. Eto, may kikwento kasi ako sa inyo. May malupit akong nalaman dyan. Di ko na lang sasabihin kung kanino ko nalaman, ha? Pero ano naman, meron tayo mga kaibigan dyan, summer out there. Di ko na lang sasabihin at mabubuking. Kasi marami pa rin dyan, may tapat pa rin sa bayan, mga kababayan. Meron pa rin po dyan, mga mahal pa rin ng bayan. At nakikita nila yung katarantaduhang nangyayari dito sa ating budget. Alam mo, ganito lang yan Ang sabi sa akin, naglaglagan po kasi nangyari. Nagkaroon po talagang blanco dyan. Tapos, naikalat yung blankong papel. Di ba? Hindi lang po si Ungab ang nakakuha niyan, kung hindi pati yung iba pang mga congressman, o kahit nga yung isang news reporter mula sa UNTV, although deleted na daw, di umano, yung video na yun. Ba't ko kaya dinilit yun? UNTV, nagtatanong lang ako, bakit nyo dinilit yun? Hindi kasi doon sa video na yun, sinabi ng taga UNTV reporter na nabigyan sila, blanco din. Tapos, ganito nangyari. Lumabas daw yung video ni Pangulong Duterte at saka ni Ugab. Nagkagulatan. So meron daw tumawag mula doon sa kataas-taasan, papunta doon sa kataas-taasan. Bakit ganito to? Ano nangyayari dito? Bakit ganito? Mapapahamak ang aming boss dito. Sabi naman ng isang kataas-taasan. Hindi, kasi di ba, may ano na tayo, meron ng parang arrangement. Ano na ito? Alam niyo na yan. Ano ba paano? Huwag niyo nang pakialaman to. Yun ang sabi. Parang medyo nabalitaan daw ni kataas-taasan. Medyo nagkaroon daw ng parang kiskisan ika nga ng nagpataasan ng ihe na parang dali. Kahit ano pa rin, ako pa rin ang ano dito. Ganun nangyari, di ba? Tapos, ganun pala. Kaya nga nung una, matik kasi, tinanong sila Ano sinabi? Sinungaling si Duterte. Pero, nung they further investigated, yung nangyari, at nun nga, napag-alaman nila, totoo pala yung blanco. Siyempre, pataasan ng iyan, di naman yan magpapakahambol at sasabihin, pasensya na, mali ang sagot ko, mali ang sinabi namin na nagsinungaling si Duterte. Hindi niya gaganunin yun. So, biglang kumabig. Pero dun sa pagkabig na yun, parang sinasabi niya, managot kayo dito. Sinong dapat managot sa inyo? So, sabi naman nung kabilang kampo, nung kataas-taasan, ganun ba? O sige, may tatanggalin na lang ako.
tanggalin na lang namin siya ganito para siya ang maano na nasisi. So, yun ang balita ko. Nilaglag daw yung isa. Ngayon, alam naman natin, di ba? Nilaglag na ho yung isa. So, pag laglag nung isa, laglag na. Oh. So, akala naman, medyo gagano na yung issue na kasi nalaglag na yung isa, di ba? Gagano na yung issue. Kaya nga, nung tinatanong yung iba dyan, yung mga congressman, tumatakbo kasi hindi pa nila alam yung kwentuhan ng dalawang kampo. Hindi nila alam kung ano setup, ano ba mangyayari, bakit ba, so paano na to, ano na ang setup natin, nahuli kayo, hindi niya alam. So takbo muna siya. Ito, papakita ko lang sa inyo kung paano nagkatakbuhan. Ha? Ito, literal, nagtakbuhan Sinampahan ng ethics complaint. Hindi pala. Iba. Ito. Chotomate. Ito. Yan. Ayan, nagkatakbuhan dyan mga kababayan. Papakita ko lang sa inyo para mas maintindihan ho natin kung ano ho nangyayari dito. Kasi malupit ho ito. Ito dapat hindi natin na tatanggalan ng tingin kasi pag ito maano lang natin ng konti, ang daming diversion na ginagawa nila. Ang diversion nila yung kay Mabilog, marami pa silang diversion, yung papatawag ng mga vloggers, marami yung ICC, lahat yan diversion yan dito sa budget na to. Etong bulilyaso, ito yung pangwawalang niya nila sa budget. Kaya sila naggumagawa ng kung ano-anong issue. Kaya tayo mga kababayan, focus tayo. Focus tayo dito sa kawalang niyan, panggagahasa ng budget natin. Resista sa issue tungkol sa manoy blankong item sa BICAM report ng 2025 national budget. Pati ang palasyo naghugas kamay. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Ayan na! Kahit di lang, ma'am, Oy! Huwag kang tumakbo! Oy! Bibig ng mga kongresistang bahagi ng Oy! Si artista ba? Oy! Huwag kang tumakbo! Ito naman, si tagapagharang. Ng 2025 Tagapagharang! sinubukan Uy, artista ba, no? Sino ba gumawa niyan? Si Koba yan? Ang pangalan, no? Atay ko? ng tanungin si Acting House Atoy Custom ba yan? Committee on Appropriations Chairperson Stella Magaling kasing gumawa yun, si Atoy Custom Bo tungkol dito. Pero Nagmamadali lang. Sorry. Magmamadali? Yeah. Bakit? Bakit siya nagmamadali? Ano meron? We're waiting yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po. pati ang kabibitiw lang na chairman ng Appropriations Committee na si Oh. Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Hindi na siya Ako Bicol ngayon. Ako tahimik na. Ako tahimik party list. Ako iwas party list. Walang pahayag tungkol sa mga issue sa BICAM report. Giit ng Makabayan Block, kailangan ng magpaliwanag ng mga kapwa-kongresistang Galing-galingan naman to. Anak ng wewe. Kala mo talaga may nakikinig sa'yo, no? Alam mo, madam, dapat ang itawag sa'yo kagulang-gulang. Hindi kagalang-galang. Diba? Tigil mo na yan, umalis ka na dyan, oh. Ito, ibig ko lang sabihin, mga kababayan. Mga kababayan, talagang iniwas-iwasan nila ho ito. Pero magtataka ka, bakit ngayon may sagot na? Biglang, kanina. Inamin ni House Appropriations Committee. Alam nyo kung bakit? Ito daw narinig kong kwento. Tuloy natin yung kwento ko sa inyo. Ang narinig kong kwento, ito daw, dahil doon nagsalita si Bersamin, na sinabi niyang, wala kaming kinalaman dyan. Nainis daw si kataas-taasan. Hindi ko alam kung kataas-taasan yung kung kataba-tabaan. Sabi ni kataas-taasan, utak. Bakit kami nilaglag kami dito Usapan na natin, di ba? Ilalaglag ko nga yung bata ko. Para malusolusyonan to, tapos nilaglag nyo naman kami, sabi nito. Sabi ni kataba-tabaan. Mali, hindi kataba-tabaan. Kataas-taasan. Sabi niya, gagalit siya ngayon kay Bersamin. Sabi, ano ba yan? Bakit mo kami nilaglag? Ayan, sabi. So, no choice na. No choice na. Kailangan ng sumagot ni Kimbo. Kailangan niya nang sumagot dito sa issue na ito. Kasi nabuking na po sila Di ba? Booking na po sila. Wala na po magagawa talaga. At talaga namang dito, it's a fact, mga kababayan. It's a fact.
The question now is no longer whether it is blank or not. But one thing for sure, Escudero is a liar. Bakit? Sinabi na nga niyan eh. Blanco. Ay, ano sinabi niya? Hindi daw blanco yung pinirmahan niya. Liar. Mga liar Gortoel. O, di ba? Ang hirap, ano? Ang hirap po ba, sir? Ako, nagtatanong lang, Senator Chis Escudero, mahirap po ba na i-sustain ng jowa ninyo? At kailangan ninyong bumaluktot ng prinsipyo? Ako, nagtatanong lang ako sa inyo, sir, medyo ba high maintenance po ba si Hart? Kasi ito huwag natin palagpasin ito, mga kababayan. This is sobrang kawalangyaan ho ito. Nung una sinasabi nila walang blanco. Ngayon, eto na. Ano sinabi? May blanco. Inamin na may blanco. Pero may palusot sila. Ano palusot? Ito na nga yung kwento. So naturuan na si Kimbo. O ganito palusot mo. Blanco yan. Pero alam na naman ng mga congressman yan. At saka meron namang technical group na maglalagay ng mga numero dyan bago i-print. At nung na-print, may numero naman na. Pero that's the point. Is it legal? Is it legal na pipirma ang isang senador, isang congressman na blanco? Pwede po ba yun? Hindi na natin pwedeng itanggi. Aminado na ho Hindi ho natin pwede itong itanggi dahil aminado na ang mga congressman. Mismo chairwoman ng appropriation, umami na. So yung mga nagsasabi dyan, na hindi blanco, nung mga unang nagbigay ng statement, mga sinungaling kayo, mga animal kayo. Animal. Gago! Sinungaling kayo. Ito na nga yung sinasabi na may blanco. Pero yung technical na lang ang maglalagay ng mga numero dyan. Tama po ba yun? Tama po ba na pipirma ka ng kontrata blanco? Sinong tarantadong pipirma ng kontratang blanco, tapos sino maglalagay dyan? Ay, yung tao ko na lang, si Toto. Pwede ba yun? Hindi, ako pumipirma ako ng kontrata sa mga shows ng Mocha Girls Pwede po ba sa kumpanya, halimbawa, pinakamahigpit na kumpanya dyan, yung mga kasi-kasino? Oo, kasi mahigpit ang mga patakaran yan, talagang mahigpit sila sa pirmahan ng kontrata. Pwede ko ba sabihin na, pipirmahan ko yan, blanco, wala tayong usapan Tapos, bahala na si Toto maglagay dyan. Pirmahan nyo na yan.